Narito na ang PTV Balita ngayon. Muling nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue sa mga manufacturer ng vape products na mandatory ang paglalagay ng Internal Revenue Stamp sa kanilang mga produkto. Paniwanag, DBIR Commissioner Romulo Magi Jr., ang mga vape product na walang Internal Revenue Stamp ay ituturing na hindi nakapagbayad ng excise tax. Ang mga lalabag sa kautusan mahaharap sa kasong kriminal at posibleng makumpiska ang kanilang produkto. Pagtitiyak ni Lumagi, patuloy na maghihigpit ang BIR alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sugpuin ang smuggling sa bansa. Nagkasundo ang Pilipinas at the Netherlands na palalakasin pa ang depensa at seguridad ng dalawang bansa. Sa sidelines ng IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore, kapwa nangako sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Dutch Defense Minister Caysa Ollongren na mas laliman pa ang pagkakaisa upang maresolba ang iba't ibang usapin na kinahaharap ng mundo. Naunawaan din ni Ollongren ang security concern ng Pilipinas sa kasalukuyan. Tiniyak naman ni Teodoro ang sapat na kooperasyon ng Pilipinas para labanan ang cybercrime. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa Visayas mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. LGU sa Cebu City subsub na ang pagpangandam alang sa nagkaduol nga pagpahigayon sa palarong pambansa sa Dakbayan. Personal nga nag-inspeksyon si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa Cebu City Sports Center. Diini pahigayon ang pagbukas sa palarong pambansa karong buwan sa Hulyo. Padayon ang pagtrabaho sa rubber mat sa track oval ug ang renovation sa grandstand. Nakaandam na sab ang Olympic-size pool sa Cebu City Sports Center na unang gibuksan sa publiko sa pagpahigayon sa Sibiraa. Matod sa LGU sa Cebu City, ana sa kapin 12,000 ka mga delegado ang moabot sa Sugbo aron sa pagsalmot sa palarong pambansa. Subay ni nga balita, LGU sa probinsya sa Sugbo andam nga mutabang sa paghatag og playing venues alang sa ipahigayong palarong pambansa. Kini ang giluwatang pamahayag ni Cebu Governor Gwen Garcia sa iyang pakigatubang sa media. Kini human sa ilang napirmahan nga Memorandum of Collaboration tali sa probinsya sa Sugbo uban ang mga LGU sa Mandaue City, Lapu-Lapu City ug ang Cebu City nga host sa palarong pambansa. Nakig-alayo na sa pag-LGU sa probinsya sa Sugbo sa LGU sa Cebu City aron sa pagtutok sa sports tourism. Diin gipaabot nga mudag sa asab ang mga atleta ug ang ilang ginikanan o coaches sa mga tourist sites sa probinsya. Si Mayor Raymond has already stated na I really welcome this, that it should really be a collaborative effort. I mean, in so many words, he has already stated na he is open now to, and he is very grateful for the offer of support. Excellent facilities nato ron sa Miglanilla, Naga, Karkar. So we will help. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo ay naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala ng alinmang picture, videos o testimony sa kwentongptv@gmail.com. Maaari nyo rin gamitin ang hashtag kwentongptv at ipost sa social media. Sa 5 dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang Pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.